Welcome back sa aking channel. This is Miss Marge. Gumagawa po ako ng mga helpful tips and tutorial vlogs. As part of our trabaho serye, so for today's video po, magbibigay ako ng mga tips kung paano ba pumasa sa job interview. So kung interested po kayo sa aking mga topics or bago po kayo dito sa aking channel, please subscribe po sa aking channel for more helpful videos na aking upload. And browse lang po kayo sa aking channel, baka may other videos pa po makakatulong sa inyo. So ngayon po, ituturo ko sa inyo kung paano ba pumasa sa job interview and ano bang dapat gawin nyo during the job interview. Before we proceed sa ating tutorial for today, gusto ko lang pong i-promote sa inyo ang aking business, RMT Travel and Tours. Kung kailangan niyo po ng airplane ticket or ferry ticket like to go, or gusto niyo magbakasyon sa Boracay, Palawan, Iloilo, or any domestic and international destination, message lang po kayo sa aming Facebook page, RMT Travel and Tours. And please like and follow din po ang aming Facebook page for our promos for tickets and tours. Pabook na po kayo. Thank you in advance. Kung hindi po talaga kayo marunong mag-apply ng SSS loan online or mag-apply ng SSS retirement benefits online or mag-order ng PSA documents online or mag-schedule ng passport appointment online and gusto nyo magpa-assist or magpagawa, message lang po kayo sa Facebook page na online assistance at iba pa. Para kung gusto niyo magpagawa, dito po kayo magpagawa at magpa-assist. May minimal na payment lang, parang nasa 50 pesos to 200 pesos lang po, depende sa transaction. And kung may mga questions and clarifications po kayo, pwede po kayo mag-comment sa aming mga video dito sa YouTube channel and mag-message sa aming Facebook page, Miss Marge Vlogs. Libre pong magtanong doon, huwag kayong mag-alala, sasagutin po natin yan hanggat kaya po nating sagutin yung mga tanong nyo. To continue, para sa topic natin for today, para sa tips para pumasa sa job interview, eto na yung mga tips. So, tip number 1, mag-prepare ng iyong updated resume at kung available na ang mga requirements, dalhin din ito. So, sa updated resume, make sure nakalagay na doon yung latest or yung last work mo. Kasi minsan, sa ibang resume, hindi pa nakalagay doon yung updated na work nila or yung last work nila. And sa mga requirements naman, in case naman kasi na makapasa na kayo, pwede nyo nang ipasa yung mga available requirements nyo. Kaya dalhin nyo na lang din po. Tip number 2, dress appropriately. So, during interview, so pag may schedule na kayo ng interview, kailangan mag-dress appropriately kayo and dapat presentable. So, minsan napapansin ko yung mga 4 years grad, sila pa yung mga nakamaong and naka-t-shirt, and yung mga high school grad and undergrad, sila pa yung mga naka-formal talaga, naka-slacks and naka-polo. And dapat make sure pag mga 4 years grad lalo na kasi professional yung applyan yung position. So dapat naka-formal naman kayo kahit papano or kahit mga polo and slacks, kahit hindi naman long sleeve, dapat presentable and naka-dress kayo appropriately. Depende kung anong applyan yung position. Sa mga undergrad, kung factory worker or warehouseman, okay lang nakamaong and shirt. Pero mas maganda pa rin na presentable kayong tingnan. Like kahit polo shirt and slacks, basta presentable kayong tingnan. Kasi syempre may first impression din si employer during your interview. And kahit online na po yung interview nyo, kailangan nyo pa rin mag-dress appropriately and presentable pa rin kayo. Kahit hindi na kayo mag-slacks sa baba, kahit mga blouse or polo sa taas, and dapat hindi naman mukhang bagong gising during online interview. So, dapat presentable pa rin kayo kasi nagbibigay din yun ng impression sa employer during the interview. So, make sure dress appropriately and presentable kayo during the interview. Tip number 3, be on time. So, kung meron na kayong schedule ng inyong interview, make sure be on time and huwag kayong malilate. Kung personal interview man yan or face-to-face interview, make sure nandun na kayo sa office nila at least 30 minutes bago yung interview. Kasi minsan, may papipill upan pa yan na application form. So, habang naghihintay kayo, magpipill up na kayo na application form. And kung online interview man yan, make sure maka-join or makapasok na kayo sa interview link at least 5 minutes or 10 minutes bago yung interview schedule.
Kasi pag na-late kayo sa inyong interview schedule, possible na magbigay ng negative impression sa inyong interviewer or sa employer yung pagka-late nyo. So, possible na isipin nila na aplikante ka pa lang, nalilate ka na, what if na-hire ka na, possible na malate ka rin. So, make sure maaga kayo during interview. Tip number 4, know the company na inyong ina-applyan. So, bago yung interview nyo, mag-research muna kayo sa company na inyong ina-applyan, kung ano ba yung product nila, saan ba yung office nila, ano ba yung main business nila. So, dapat aware kayo kung ano bang klaseng company yung ina-applyan nyo. Mamaya, nagbebenta pala yan ng tao, or basta kung ano yung product nila, make sure alam nyo yung company na ina-applyan nyo. And isa rin tong reminder sa inyo. So, halimbawa may siningil sila sa inyo na parang placement fee or babayaran, lalo na pag local employment yan, dapat wala kayong babayaran during application. So, pag na-hire na kayo at nag-medical na kayo, doon pa lang kayo pwedeng magbayad sa medical, pero sa medical na kayo magbabayad sa mismong clinic. And kung minsan, sinasagot din ni employer yung medical, so wala talagang babayaran. So pag may siningil na sa inyo yung company, mag-isip na kayo, baka scam yan. So make sure kilalanin nyo muna yung company na a-applyan nyo. Tip number 5, know the position na ina-applyan. So make sure alam nyo yung position na ina-applyan nyo and ano ba yung trabaho. Nun dapat may idea kayo. Kasi during interview, tatanungin sa inyo, may idea ka ba about dun sa position? Kung hindi nyo alam kung anong ginagawa nung position na ina-applyan nyo, pwede nyo i-check yon dun sa JD. So, halimbawa may website sila, nandun yung posting nila ng vacancy nila, makikita nyo naman dun yung job description. And by the way pala, sa pag-search ng company, pwede nyo ring i-check yun sa website kung ano yung products nila and ano yung mga hiring nila. So, dun nyo malalaman ano ba yung ginagawa ng position na yon. Or pwede kayo mag-search sa Google ano bang ginagawa ng position na to. For example, bagger. So search nyo ano bang ginagawa ng bagger para during interview, pag tinanong kayo, may idea ka ba kung anong ginagawa ng position na to. So para may at least idea ka kung ano ba yung ginagawa ng position na yun at masagot mo yung tanong nila. So pwede kayo mag-search sa Google or sa website nila kung saan nakapost yung job vacancy nila. And kung wala talaga kayong idea kung ano yung ginagawa ng position na yon, mag-search lang kayo sa Google. For example, salesman, i-search nyo lang kung ano yung ginagawa ng salesman. So, lalabas na yun doon. At least may idea na kayo. And pag tinanong kayo kung anong idea nyo sa position, sabihin nyo kung ano yung alam nyo, kahit konti lang. And then, sabihin nyo na lang na willing naman po akong matuto dun sa position na yon. So, ganun lang, sabihin nyo, at least meron kayong idea kahit paano dun sa position na ina-applyan nyo. And lastly, tip number 6, be polite and be honest during the interview. So, dapat magalang po kayo and honest kayo sa pagsagot during interview. So, kung hindi nyo alam yung sagot, sabihin nyo, ma'am, pasensya na hindi ko po alam yung sagot, pero willing naman po akong matuto or willing po akong alamin yan. So, ganun, kung hindi nyo po alam, ganun lang naman. And also, be polite din. So, halimbawa, ang haba ng pila and then, ang daming i-interviewin. So, medyo naiinip na kayo. Huwag kayong mag-attitude doon. Dapat maging matyaga kayo kasi part yan ng application process. So, make sure mag-wait na lang patiently hanggang dumating yung turn nyo para sa interview. And huwag kayong mag-attitude during interview kasi nakakabigay yan ng negative impression sa interviewer or sa employer. That's all guys. Abangan nyo po yung ibang video ko sa trabaho serye na i-upload ko this week and by next week. Kung may any questions po kayo and suggestions, comment down below lang po. And pwede nyo rin po akong i-message sa aking Facebook page, Miss Marge Vlogs. And please like and follow din po ang aking Facebook page, Miss Marge Vlogs, for more helpful videos na aking i-upload. And please subscribe din po sa aking YouTube channel, Miss Marge Vlogs. Tulungan niyo po akong abutin ang 100k subscribers. Once na-achieve po natin yan, mag-share po tayo ng cash blessing sa ating lucky subscribers. Thank you po in advance. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye.